Hello po. Bago ko po simulan ang kwentong gusto kong i-share sa inyo, lalo na sa mga tagapakinig mo, I just wanna greet you a happy day first. Ang kwento na to ay nakalakihan ko na. Palagi kasi siyang ikinukwento sa aming magkakapatid ni Mama, lalo na kapag di namin siya sinusunod nun. Panakot niya sa amin, lalo na sa bunso kong kapatid na si Tyrone. 7 taon ako nung una kong narinig ang tungkol sa haunted balon sa likod ng bahay ng Lola Amalia ko. Siyempre, kung mayroong haunted house, meron ding haunted balon. So, yun na nga. Sa Cavite kami nakatira kasi nandito ang hanap buhay ng parents ko. Isang empleyado sa munisipyo si Papa at si Mama naman ay teacher sa high school. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ang sumunod sa akin at ang bunso ay parehong lalaki. December 23, 2000, nung umuwi kami sa probinsya ni Mama sa Negros Occidental. Ang gusto daw kasi ni Lola Amalia noon ay doon kami magpasko. Matagal na kasing patay ang asawa ni Lola na si Lolo Elmo. Di ko na nga siya naabutan. Sa mga lumang litrato ko lang siya nakikita. Kagaya naming magkapatid, ay 3 lang din sina Mama. Ang kaibahan lang ay pare-pareho silang mga babae. Talon tayo sa sunod na pangyayari. Nasa Negros na kami at hindi ko makakalimutan ang Paskong yon. Dahil yun ang isa sa pinakamalungkot na Pasko na naranasan ko sa loob ng 33 years na nabubuhay ako. At yun din ang bakasyon na nag-iwan sa akin ng ilang mga katanungan na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. Bisperas ng Pasko noon at nandun din ang 2 pang mga kapatid ni Mama. Ang panganay nila na itago na lang natin sa pangalang Tia Rosalia dahil sa maamo niyang mukha at ang bunso naman ay si Tia Anastasia. Kagaya ni Tia Rosalia, ay maamo din ang mukha niya. Namana nila kay Lola Amalia na may lahing Kastila. Si Mama naman ay mas kahawig ni Lolo Elmo na purong Pinoy. Nakuha rin ni Mama maging ang kayumangging kulay ng balat ni Lolo. 10 taon ako nung panahong yon at kasama ang 2 pinsan kong babae na parehong anak ni Tia Rosalia ay naglaro kami sa likod ng bahay ni Lola. Hinayaan lang kami ni Mama. Basta ang sabi niya ay huwag lang daw kaming lalapit sa balon. Baka raw kasi mahulog kami ron at malunod. Malalim daw kasi ang tubig doon. May takip na mangyero yung bunganga ng balon at tiwala sila na hindi kami susuway sa bili ni Mama. Naglaro kami ng tagu-taguan noon at ako ang taya. At kagaya ng karaniwang tagu-taguan, nagbilang din ako ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang sa natapos ko ang 10 bilang. Una kong hinanap ang panganay na anak ni Tia Rosalia. Natawagin na lang din natin sa pangalang Violeta. Matagal din akong naghanap hanggang sa abutan ako ng uhaw. Kaya tumigil muna ako sa paghahanap noon. Tumakbo ako papasok sa kusina nila Lola para uminom ng tubig. Nandun din sina Mama. Kasama niya si Tia Anastasia at Tia Rosa na parehong busy sa pag-aayos ng mga ilulutong pagkain para sa Noche Buena. Bago ako bumalik sa paghahanap sa 2 kong pinsan noon, ay sumubo muna ako ng nilulutong banana cue ni Tia Rosalia. Nakakagutom kayang maglaro. Tapos ang hirap pang hanapin ng mga pinsan ko. Malawak din kasi ang bakuran sa likod ng bahay ni na Lola. May malalaking puno ng mangga, avocado, bayabas, santol, at kung ano-ano pang bungang kahoy na madalas makikita sa probinsya. So yun na nga, bumalik na ako sa likod ng bahay para ituloy ang paghahanap sa 2 kong pinsan. Una kong nahanap ang kapatid ni Violeta na si Arlene sa itaas ng kambal na punong mangga.
So, nagpatuloy ako sa paghahanap ng kay Violeta. Pero, napagod na ako dahil sa kakaikot sa likod ng bahay ni Lola. Pero hindi ko pa rin siya makita. Sinubukan ko na rin siyang hanapin sa loob ng bahay noon. Pero wala siya kahit sa silong. Nung huli ay tinulungan na ako ni Arlene na hanapin ang ate niya. Hanggang sa inabutan na kami ng dilim. Pero di pa rin namin siya nakikita. Nakihanap na rin sa amin si na mama noon. Dahil sinabi ko sa kanya, natatakot na kasi ako. Baka kasi may nangyaring masama kay Violeta. Lahat kami noon ay nag-aalala na para sa pinsan ko. Pagdating ni Papa, kasama ang mga kapatid ko at ng asawa ni Tia Rosalia, ay nakihanap na rin sila. Galing sila sa paglalaro ng basketball noon. 6:00 pasado na noon, pero hindi pa rin namin nahahanap si Violeta. Iyak na rin ang iyak si Tia Rosalia noon. Kung saan-saan na kasi hinanap ni na Papa ang pinsan ko. Pero hindi pa rin nila nakikita si Violeta. Kaming mga bata ay hindi na pinayagang lumabas ng bahay dahil madilim na sa labas. Baka raw madagdagan pa ang hahanapin nila. Walang kamalay-malay si Lola Amalia sa nangyayari dahil natutulog siya. Matanda na kasi si Lola nung time na yon. Siguro ay nasa 80 plus na rin ang edad niya. 8:00 na ng gabi noon. Pero hindi pa rin namin nakikita si Violeta. Lahat kami ay nag-aalala na at hindi na rin tumitigil sa pag-iyak si Tia Rosalia. 10 taon na ako nung panahong yon, kaya kahit papano ay naiintindihan ko na ang nangyayari sa paligid ko. Si Mama noon ay grabe na rin ang pag-aalala. Tapos si Tia Anastasia ay nagsimula na rin magdasal. Kaya pati kaming mga bata ay lumuhod na rin sa tabi niya para magdasal. Ang ibang mga pinsan ni na Mama ay dumating na rin sa bahay ni Lola para tumulong sa paghahanap. Humingi na kasi ng tulong sila Mama noon. Tapos nagtanong-tanong na rin sila sa mga kapitbahay ni Lola. Pero hindi pa rin nila nakita si Violeta. Maliwanag noon ang buong bakuran ni Lola dahil sa mga nakasinding Aladin. Yung maliwanag na ilaw na may hawakan. Yung nilalagyan ng alkohol at binobombahan para lumiwanag ang sindi. Basta yun. Hindi ko alam kung alam nyo kung anong tinutukoy ko. Ang iba naman ay Coleman ang tawag doon. Yun pa ang uso nung araw. Pag meron kayong ganun noon, ay sikat ka na. May kaya ka na sa buhay. Tapos yun, nagising si Lola dahil sa ingay ng paligid. Kahit mahina na siya noon ay kaya pa rin niyang maglakad kahit mabagal na. Feeling strong yun si Lola kung yun. Kaya ayaw na inaalalayan. Nagagalit pa nga kapag inaalalayan. Hindi pa naman daw kasi siya imbalido. Yung bahay ni Lola ay may kalakihan. Gawa sa matibay na tabla yung dingding, pati ang sahig sa itaas. Merong silong na ginagawang tambakan ng mga lumang gamit. Hiwalay ang kusina sa komedor. O diba? Ang syala. So, tinanong ni Lola si Mama kung bakit daw ang ingay sa labas at bakit ang daming tao. Ano raw ba ang nangyayari? Tapos nung nakita niyang umiiyak si Tia Rosalia, ay mas lalo siyang nagtaka. Nung sinabi ni Mama na nawawala ang panganay na anak ni Tia Rosalia, ay hindi ko makakalimutan ang mukha ni Lola. Kitang-kita ko kasi noon na parang biglang namutla si Lola. Muntik na rin siyang matumba noon dahil bigla siyang nawala ng balanse. Buti na lang at nahawakan agad siya ng anak ng isa sa mga pinsan ni Mama noon. Tapos narinig ko sinabi ni Lola na, "Sa balon, tiningnan niyo na ba ang balon?" Tapos yun, bigla kong naalala ang palaging kwento ni Mama sa aming magkakapatid pag walang pasok sa school noon. At ayaw naming matulog sa tanghali. Palagi niya kaming tinatakot na kukunin daw kami ng balon. Meron din kasi kaming maliit na balon dito sa bahay namin dati. Pero pinatambakan na yun ni Mama nung makabalik kami galing sa Negros. So, yun na nga. Mabilis na tumayo si na Tia Rosalia at Tia Anastasia noon. Tapos si Mama naman ay inaalalayan si Lola.
na parang biglang nanghina. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yun dati. Pero parang narinig ko si Lola na nagsabi kay Mama ng naniningil na uli siya. Tapos di nagtagal ay narinig ko ang malakas na iyak ni na Tia Rosalia at Tia Anastasia. Narinig ko rin ang malakas na boses ng asawa ni Tia Rosalia na sumigaw at tinatawag si Violeta. Pagbukas daw kasi nila ng takip na yero sa balon at nung ilawan nila ang loob, ay nakita nila ang patay na katawan ng pinsan ko na lumulutang sa tubig. Nang gabing yun, sa halip na magdaos ng Noche Buena ang buong pamilya, ay inihanda ni na Mama ang burol ng pinsan kong si Violeta. Hindi kasi makausap ng maayos si Tia Rosalia, kaya sina Mama na lang ang nag-asikaso sa bangkay ng pinsan ko. Nagpasko kami na malungkot at nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ni Violeta. Sinisi ko rin ang sarili ko noon. Sana hindi na lang kami naglaro sa likod ng bahay ni Lola. Sana hindi na lang kami nagtagu-taguan. Sana ay buhay pa si Violeta hanggang ngayon. Siguro ay kagaya ko rin siya na meron na rin sariling pamilya. Umuwi kami dito sa Cavite. 2 linggo pagkatapos ng libing ng pinsan ko. Tuluyan naman ang nabaliw si Tia Rosalia. Tapos si Lola naman ay namatay din pagkalipas ng 1 buwan. Hindi niya kinaya ang mga pangyayari. Kaya muli kaming bumalik sa Negros para naman sa burol ni Lola. Bago kami umalis sa Negros noon, pagkatapos ilibing si Lola, ay nagkasundo si na Mama at Tia Anastasia na ibenta na lang ang property ni Lola. Tapos minsan, nag-uusap si na Mama at Papa noon. Hindi nila napansing dumating ako galing sa school. Narinig ko silang pinag-uusapan ang nangyari kay Violeta. At ang sabi ni Mama, hindi ko rin kakayanin kung ang anak nating si Patricia ang kinuha niya. Kinuha nino? Yun ang tanong ko noon. At kalaunan ay nalaman kong hindi pala si Violeta ang unang biktima sa balon, kundi yung pinakapanganay ni na Mama, ang anak ni Lolo Elmo sa ibang babae na nahulog din sa balon nung kasing edad ito ni Violeta. Hanggang ngayon ay may mga tanong pa rin sa isip ko na ayoko na lang din itanong kay Mama. Ayoko na kasing ungkatin. Masyadong masakit yung nangyari, kaya pilit na lang naming ibinaon sa limot. At yung property ni Lola sa Negros ay hindi pa rin nabebenta hanggang ngayon. Lahat kasi ng gustong bumili ng lugar ay bigla na lang umaatras kapag magkakapirmahan na. Gusto ko ngang isipin na ayaw siguro ng balon na mapunta sa iba yung property. Pero alam ko namang kalokohan yung iniisip ko. 2022 na kaya, di na siguro uso ang kababalaghan. At kung ano man ang lihim sa likod ng balon sa likod ng bahay ni Lola, sana ay si Violeta na ang huli niyang biktima. Pero mali ako, Sir Van. Dahil nitong buwan lang ay tumawag si Arlene sa akin. At ang sabi niya ay may batang kaedad ni Violeta nung namatay na natagpuan sa loob ng balon. Isang dahilan kung bakit naisipan kong ipahagi ang kwentong ito sa channel mo. Pinatampangan ni na Mama yung balon noon. Kaya nagulat kami na may ganon uling nangyari doon. Kung nagkataon man, hiling namin lahat na sana ay huli na ito. Wala na sanang kasunod. Hi Kuya Van, kumusta po kayo? Ako nga po pala si Elton, hindi ko tunay na pangalan. Taga Mindanao po ako, pero sa ngayon ay nandito ako sa Quezon City nakatira. Isa akong freelance photographer. Sisimulan ko ang kwento nung araw na nakakuha ako ng malaki-laki ring komisyon sa kasal ng kakilala ng kaibigan ko. Ako ang kinuha nilang photographer. Recommended syempre ng kaibigan ko. Swerte sa akin ang project na yon dahil yung kinuhang wedding coordinator ay nagustuhan ng mga kuha kong pictures, lalo na dun sa prenup na kinuhaan pa sa pagudpod. May kaya yung groom kaya afford niya ang ganong setup. All for his beloved bride, sabi nga niya.
Pagkatapos ng project na yon, ay naging sunod-sunod na ang blessings na dumating sa buhay ko. Ako na kasi ang kinokontak ng wedding coordinator para kuning photographer every time na may bago silang booking. Freelance pa rin naman ako, pero ang kaibahan lang ngayon ay mas madalas na akong may project, hindi kagaya noon. At dahil nga maayos na ang kita ko, ay regular na rin ako nakakapagpadala ng pera kina inay sa Mindanao. Nung araw na yon, ay napadaan ako sa tindahan ng mga second hand na kamera. Nakita ko sa salaming bintana ang ilang display at nagandahan ako. Papunta sana ako nun sa supermarket para mamili ng mga kailangan ko sa inuupahan kong bachelor's pad. Pero naisipan kong dumaan muna ron sa shop na nakita ko. Pagkabukas ko pa lang ng salaming pintuan, ay tumunog ang wind chime na nakasabit sa itaas. Tapos lumingon sa akin ng babaeng nagbabantay sa loob. Nginitian niya ako at binati. Tapos noon ay nilapitan ko ang mga estanteng salamin at isa-isang tiningnan ang mga nakadisplay na kamera. Hindi naman halatang second hand na ang mga nandun. Tingin ko nga ay talagang bago pa ang iba. As in, hindi pa nagagamit. 5 estante yata ang nandun. Tapos nung pagpunta ko sa bandang dulo, ay nakita ko yung matagal ko ng pinapangarap na kamera. Yung Canon AE1 na 35mm film camera. Sa madaling sabi, ay tinanong ko agad ang nagbabantay doon kung magkano ang kamera na yon. Nung sinabi niya sa akin ang presyo ay napigla pa ako, though inaasahan ko naman na yon. Kulang ang perang hawak ko, kaya nakiusap ako na kung pwede ay itabi niya muna para sa akin yung kamera at babalikan ko sa susunod na linggo. Meron kasi akong inaasahang pera sa susunod na linggo dahil dun sa last na project na ginawa ko. Ang sabi nung nagbabantay ay hindi daw niya pwedeng gawin yon dahil hindi naman daw siya ang may-ari ng shop, kaya hindi siya makakapag-decide. Balikan ko na lang daw pag may pera na ako at kung talagang para sa akin daw yung camera ay mabibili ko yon. So, lumipas ang ilang araw at napaaga ang dating ng perang inaasahan ko. Pagkatapos kong magpadala kina inay noon, ay pinuntahan ko agad ang shop. Muntik ko pang hindi abutang bukas dahil hapon na rin yon. Pasado 5:00 na yata yon. Buti na lang at umabot pa ako. Swerte ko kasi nandun pa rin yung camera. So binayaran ko agad yon. At pagdating sa inuupahan ko, ay sinubukan ko agad. Maayos pa siyang gumagana nung tinesting ko siya dun sa tindahan. Pero gusto ko uling subukan. So binuksan ko yung maliit na bintana sa kwarto ko. Kasi bala ko sanang kunan ng picture ang papalubog na araw. Pero nung itapat ko ang maliit na lens sa mata ko, ay nagtaka ako nung makita ko ang parang picture ng babae doon sa film. Wala naman akong natatanda ang kinunan ko ng picture paglabas ko sa shop at bago din ang gamit kong film. Pero kahit nagtataka, ay hinayaan ko na lang yon. Baka dahil sa sobrang excited ko, ay hindi ko na lang napansing may babae akong nakunan ng picture. So nung gabing yon, ay masaya akong natulog. Pero bigla akong nanaginip tungkol sa isang babaeng nakasuot ng kulay asul na bestida. Mahaba ang buhok niya, pero hindi ko gaanong makita nang malinaw yung mukha niya. Doon sa panaginip ko, ay nakaunat ang kanan niyang braso. Parang inaabot ako, ganon. Gusto ko sanang makita ang mukha niya, pero bigla akong nagising dahil sa ingay ng cellphone ko. Dumaan ang ilan pang mga gabi at kagaya ng mga nauna, ay palagi kong nakikita yung babae sa panaginip ko. Hindi ko alam kung bakit ko siya napapanaginipan at kahit lalaki ako ay nakakaramdam rin ako ng takot noon. Tapos isang araw ay bigla akong naisipang dumaan sa shop na nagde-develop ng mga pictures gamit ang negative film. Nung natapos kong mapadevelop ang pictures ay umuwi na rin ako. Binuksan ko agad yung brown envelope na dala ko pagdating sa pad ko. Ang saya-saya ko pa noon dahil ang gaganda ng mga kuha kong larawan.
Pero ang ikinagulat ko ay ang pinakahuling picture. Yun ang picture ng babae na nakita ko nung una kong sinubukan ng kamera. Siya ang babae sa panaginip ko. Hindi ko alam kung ba't ko siya napapanaginipan o kung bakit siya nahagip ng kamera ko. Bumalik ako dun sa shop na pinagbilan ko ng kamera para magtanong tungkol sa babae. Ipinakita ko pa ang picture. Pero ang sabi nung nagbabantay ay hindi daw niya kilala. Palagi ko pa rin siyang napapanaginipan, kaya hindi ako tumigil sa paghahanap sa kanya. Hanggang isang araw, ay may nakita akong lumang clip sa newspaper. Tungkol siya sa malagim na car accident na naganap noong 1975 sa Tagaytay. At yung isa sa dalawang sakay ng kotse ay ang babae sa picture na palagi kong napapanaginipan. Nalaman ko rin na siya ang may-ari ng kamera na nabili ko. Inalam ko kung sino siya at itago na lang natin sa pangalang Dolores de Mesa. Pinuntahan ko yung libingan niya sa North Cemetery para mag-alay ng dasal. Hinanap ko rin ang pamilya niya at ibinalik ang kamera. Yung perang ipinambili ko noon ay ibinalik din ng pamilya ni Dolores sa akin. Nangihinayang man ako dahil matagal ko nang gustong magkaroon ng ganon, pero para sa katahimikan ko at ng kaluluwa ni Dolores, maluwag sa dibdib ko na pakawalan yung kamera. Inisip ko na lang, baka merong mas higit pa na nakalaan para sa akin.